Ito ang Radyo Natin FM na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang Pasko at mapayapa at masaganang bagong taon. Manila Broadcasting Company. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sumayin niyo pong lahat. Mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship, o YMF, ihatid sa inyo ang salita ni Yahweh. Ano ang dapat nating abangan sa hapong ito? Ang panglima at huling hanay ng henerasyon ng ating Mesiyas na binubuo ng 14 na henerasyon. Jehoiakim, Shealtiel, pangatlo Zerubbabel, Abiud pangapat, panglima Eliakim, panganim Azor, Ezer, pangpito Sedok, pangwalo Ashim, pangsyam Eliud, pangsampo Elizar, pang-11 Matan, pang-12 Jacob, pang-13 Joseph, and Mary, at ang pang-14 ay ang ating mahal na Yeshua. Ngunit bago pa man isinilang ang Mesiyas, nasakop na ng iba't ibang bansa ng Israel. Kung kaya't, kasamang isinubok ang kanilang panampalataya sa bawat bansa na sumasakop sa kanila. Ngunit, natiling matibay ang karamihan sa mga Hudyo na sa kanilang panampalataya. Opo, sanhin na rin ng paggabay ni Yahweh sa kanila na huwag nila siyang makalimutan. Kaya patuloy ang paggabay at pag-iingat ni Yahweh sa kanila sa pamamagitan ng kanyang ginagamit ng mga propeta. Nanatili ang marami sa kanila kay Yahweh. Bagamat ang ilan sa kanila ay ng mga tagapagturong mga propeta ay nailihis ang bayan sa pagkilala ng tama kay Yahweh. Opo, ito ang katotohanan kung kaya't atin sinasalaysay. Ating nahatid sa inyo kung ano nga ba ang nangyari sa ating pinagmulan ng ating kaligtasan na ang bayan ng Israel. Sa kadahilanan ng mga bansang sumasakop sa kanila ay mayroong mga paniniwalang taliwas sa mga turo ni Yahweh at palihim itong tinuturo sa mga Israelita o kahit mahayag na
ay tinuturo ito sa mga Israelita. Kung kaya't nagbigay babala si Yahweh laban dito na mababasa sa Biblia, Aklat ng Jeremias 23, Kapitulo 23, versikulo 11, 13 at 14, at versikulo 19, 20 hanggang 22. Narito, sa verse 11, wala nang takot sa akin ang mga propeta, anya ni Yahweh, at ang mga pare. Gumagawa sila ng kasamaan, maging sa loob ng aking templo, sabi ni Yahweh. Verse 12, kaya magiging madalas at magiging madilim. Opo, magiging madilim ang kanilang landas. Sila'y madarapat, mabubuwal. Padadalhan ko sila ng kapamakan at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Verse 13, malaking kasalanan niya ang nakita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria. Sila'y nanghuhula sa pangalan ni Baal. Sino nga ba si Baal sa Biblia? Sa Biblia, ang Baal ay ang pangalang ibinigay sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan na itinalaga bilang huwad ng mga Diyos o mga idolo. Gayunpaman, ito ay kadalasang ginagamit upang ilarawan ang partikular na Canaanite o Phoenician na mga Diyos nila ng sa kanilang yung bang Diyosan ng pagiging mayabong, yung fertility kung tawagin. Ganon. Bukod pa rito, iniugnay ni Baal sa kay Beelzebub, mga demonyong diablo. Ang reference natin ay sa New Bible Dictionary, 2nd edition, page 109. Ang Baal ay Hebrew name na may parehong ibig sabihin sa Ingles na Lord, Owner, Possessor. Reference, Illuminati, 666 by William Hosea Suter. Reference number 2, Oxford Dictionary of World by Arthur Quirrell, page 30. Ito nga ay pumapatungkol nga sa mga Diyos ng Phoenicians at Canaanites bago pa ito nasak ng Israel na tinutukoy sa mga responsible na mga tagapamahayag. Sila yung mga Diyos-Diyosan ng tinutukoy na sa mga pananim, sila yung nagbibigay ng tinatawag nila na pagpapala sa mga pananim. Kaya kinikilala nila ito from mga Phoenicians at Canaanites na mga idols. Ito ay ating mababasa sa Handy Dictionary of the Bible, edited by Merrill and Timmy. Copyright 1965 by Sundervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan. Ganun din, ang Lord, ang translation of two Hebrew words, Baal and Adon. Reference, Biblical Dictionary and Concordance of the New American Bible, page 127. Ituloy po natin ang pagbabasa sa Jeremiah 23. Sinabi ni Yahweh sa verse 14, sila'y mga ngalunya at mga sinungaling, pinapalakas pa nila ang loob ng gumagawa ng masama. Kaya wala nang tumatalikod sa kanilang masamang gawa, sabi ni Yahweh. Verse 18, subalit isa man sa mga propetang ito'y hindi nakakakilala kay Yahweh. Wala man lamang nakarinig sa kanyang payag o sumunod sa kanyang utos. Verse 19, ang puot ni Yahweh ay parang bagyong nagngangalit, parang aalimpyong ipo-ipo at kanyang pinababagsak sa masasama. Verse 20, hindi maalis ang puot ni Yahweh hanggang hindi niya nasasakatuparan ang kanyang mahiwagang panukala. Sa mga huling araw ay maunawaan niya natin ito. Sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang yan
Lumakad sila nang hindi ko inutusan. Nagpayag sila sa aking pangalan ngayong wala naman akong sinabi sa kanila. Verse 22. Kung tunay nilang natutunan ang aking mga salita, mapapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisisi at tatalikod sa kanilang masamang gawa. Mga kapwa ko, mga ngaral ng mga salita ni Yahweh at sa mga tagapagsunod nito, mga namumuno ng mga reliyon, ibigay po natin ang puro naturo ng mabuting balita. Kung tawagin, walang dagdag at walang kulang ang salita ni Yahweh sapagkat sisingilin tayo kung tayo ay magtuturo ng higit pa o may dagdag sa kanyang itinuturo. Ang ating ibibigay sa kanila ay mga pagtuturo na tama lang kung ano yung sinasabi ng ating mahal na Yeshua sa kanyang mga salita. Dahil mananagot tayo kapag tayo ay humarap na sa kanya. Tayo po ay inatasan na ibahagi ang kanyang mga salita. Yaring nga, nasa huling hudyat na tayo ng pagkakalat ng mabuting balita, pangangaral ng mabuting balita. Ito ang ating tatandaan. Kung itinuturo natin sa kanila ang tunay na salita niya at magsisi sa kanilang masamang gawa, tumalikod sa kanilang masamang gawa, ito ang totoo. Nalalaman din kasi niya kung may totoong pagbabalik loob ang isang tao tungo sa kanya. Kung kaya't, pinagpapaunan na rin niya. Hindi lamang sa akin, maging pati na sa mga sarili niyang bayan, ang Israel, ang kahinatnan sa mga nagtuturo ng mali. Hindi purong salita niya at mga sinungaling, anya, at mga sinungaling ng mga propeta na walang iba ay inililihi sa paniniwala kay Yahweh at sa purong salita niya at mumuhian, pinapalitan ang kanyang mga salita. Siya kay Baal, yung bang dapat sa kanya na-address ang honor, tapos napupunta sa ibang tinuturing na may kapangyarihan. Kung kaya't ipinagpauna niya sa mga propeta ng Israel na huwag nilang gagawin ang ganitong mga bagay. Ang hindi pagbanggit sa kanyang pangalan ay simula ng pagkakakalimot sa kanya. Ito ang mababasa sa Jeremias 23 hanggang 32. Verse 23, narito. Ako ay makapangyarihan na nasa lahat ng dako at hindi na natili sa isang lugar lamang. Verse 24, walang makapagtagos sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. Verse 25, alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng pangitain. Verse 26, kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapayag ng pandaraya ng kanilang mga puso? Akala nila malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitain. Sinasabi nila gaya ng pagkalimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. Verse 28, kung nanaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihin, ito'y panaginip lamang. Ngunit kung ipahayag niya ito ng buong katapatan, ano ang kaugnayan ng ipa sa trigo, sabi ni Yahweh. Verse 29, parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Verse 30, ako'y laban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ang aking mensahe. Verse 31, ako'y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling salita at pagkatapos ay sinasabing galing iyon kay Yahweh. Verse 32, ako'y laban sa mga propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayan ito. Mga minamahal na tagapakinig,
Kung kaya't sinabi niya na sa ganung pangangaral ay lumilikha ito ng malaking pasanin sa kanya. Malaking pasanin kay Yahweh ang mga pagtuturo na hindi ayon sa kanyang sinasabi o ayon sa kanyang alituntunin o pinasasabi o ayon sa kanyang mga salita. At kung babanggitin natin ang kanyang pangalan, ngunit ipinagpalagay na sinabi niya, ngunit hindi naman pala niya sinabi. Anya, mananagot sila sa araw ng paghukom. Ito ay mapanganib na sinumang sumusunod sa mga aral na nabanggit dahil tiniyak na ang galit ni Yahweh ay matitikman. Paano nga ba natin malalaman ang mga tinuturo sa atin ay tama at totoo? Totoo nga bang sinabi ni Yahweh ang mga turo nating naririnig? Aralin po ang Biblia dahil ang salita ni Yahweh ay kailanmay hindi nagkakabula o nawawala ng saysay. Bagkus tiyak na magaganap sa atin, sa ating lahat. Ang mga templo sa Jerusalem o sa Jerusalem na naitayo ay may malaki at makapangyarihang pananakop o impluwensya sa mga buhay ng mga manampalataya sa salita ni Yahweh o kay Yeshua, ang Mesiyas, sa buong mundo. Kung kaya't nararapat alamin natin ang kasaysayan nito sapagat hindi lamang sa ating pananampalataya, kundi may hatid din ito na mahalagang usapin sa kanyang muling pagbabalik. Nitong mga huling araw na sinabi naman sa aklat ng Biblia, Daniel chapter 8. At nang masakop ang Israel ng Babylonia o ng Iraq noong panahon, ay sinira nila ang templo pagkatapos maitayo ito ni Solomon noong taon 940 BCE. Pagkatapos ng 400 to 353 years, ay pinanatili ang templo. Pagkatapos nito, sinira na nga ng Babylonia. Yun ay taon 587 to 600 BCE, bago pa dumating ang mahal na Yeshua. Panahon ng pananakop ng ng Iraq sa Israel at pagkalipas ng 61 years ay muli itong itinayo sa Jerusalem. Sa bisa ng utos na rin ni Cyrus na tinawag itong Edict of Cyrus na sila ay nakabalik sa Jerusalem, na siyang nagbigay ng pahintulot na makabalik ang mga Hudyo sa Jerusalem at saka pa lamang sila muling naitayo ang pangalawang templo sa taon 516 BCE bago pa dumating ang mahal na Yeshua. So itong this time na to ay pangalawang naitayo na ang templo sapagkat may kinalaman ang mga templong pagtayo na ito dahil ang pangatlong templo, ayun ang ating inaabangan na pag-itayo ito at nagsimulang mag-alay ang mga Hudyo ng mga alay na para sa paglilinis ng lumang tipan na paraan ng paglilinis ng kasalanan at 3.5 years. Maaring pagkatapos ng 3.5 years, kalahati ng 7 years, ay mawawala sila sa kanilang ginagawa dahil mayroon ng papalit sa kanilang gagawin. At kapag nangyari ito, ayon sa kanya, sa salita ng Book of Revelation ay wala na ang tinatawag na ang normal natin na, ang norms na wala na tayo sa ngayon, no? Ang rapture na kung tawagan. Tapos na. Kapag nangyari yon na may pumasok sa third temple na itatayo. Kaya magaganap ang rapture. Magaganap ang pagsundo. Ang pagsundo ay yung tinatawag na para sa mga banal. Mamaya lamang atin babasahin ano ang mga palatandaan kung ikaw ay may iwan sa rapture? Ano ang dapat mong abangan? O ang dapat mong paghandaan? Dahil ang mga ito ay binigay na sa atin sa Book of Revelation. Sa 7 churches
sa Book of Revelation, sa chapter 2. Binigay ito upang maging malalaman natin na kung sino man ang maring maiwan sa kanyang pagbabalik at pagsundo. Ipinakita isa-isa sa sa 7 churches. Makikita natin ang ating mga sarili. Kung tayo ay nabibilang sa alinman ng mga churches na yon, ay ibig sabihin mag-ingat tayo. Kasi yung mga 7 churches na yon ay may mga laban ang ating mahal na Yeshua. Kaya kung ikaw ay nataon sa 7 churches na yon, na mayroon siyang laban doon sa isa doon, at ikaw ang nataon, tingnan mo ang iyong sarili habang hindi pa siya bumabalik upang ikaw ay makapaghanda sa kanyang pagbabalik. Kaya, natalakay natin ang mga templo na ito dahil may kinalaman ito sa pagdating o rapture. So, ang pangalawang templo ay naituyo sa taon 516 bago dumating ang mahal na Yeshua. Ang huling hari ng Babylonia bago pa ito nasakop ng Persia o ng Iran ay si Haring Belshazzar, panahon ni Propeta Daniel na mababasa sa Daniel chapter 7. Nasakop ng Persia ang Babylonia taon 539 BCE sa pamumuno ni Cyrus the Great. Hindi matigil ang maginagawang pananakop ng mga tinaguriang malaking bansa. Nais palawakin, ang kanilang mga sinasakupang teritoryo na ngayon ganon din ang nagaganap. Nauulit muli. Kaya patuloy ang pananakop ng Iran o Persia. Ang Persia sa Bible ay Iran ngayon. Natural ang Israel na sinakop ng Babylonia. Automatically, ang Israel ay napasa ilalim ng Iran noong panahon ng 516. Bago dumating mahal na Yeshua, ay napasa ilalim ng Persia o Iran ang Israel sa ilalim ng pamumuno ni King Darius. At sumunod na namuno ay si Xerxes, ang kanyang panganay na anak. Si Darius ay namuno sa bansang Israel noong 486 hanggang 465 BC bago pa dumating ang mahal na Mesiyas. Ang pananakop ng Iran ay umabot sa Greece, na noon naman umabot sa panahon ni King Philip, ang ama ni Alexander the Great. Tayo mga nag-aral, dyan sa ating social studies noon, naririnig natin itong pangalan ng Alexander the Great. Si Alexander the Great ay isa sa mga tinutumbok dyan sa Bible, no? Isa siya sa may rule na ginampanan, no? Sa lumang panahon. Pumalag si King Philip. Si King Philip, ang ama ni Alexander the Great. Pumalag siya nung pasukin. Lumaban siya laban sa Persia, Iran. Kaya nagkaroon ng labanan ang Iran at saka ang Greece. Dumating ang salot, marami ang namatay at pakunti ng pakunti ang resources ng Persia o Iran, kaya madaling nilusob ni King Philip ang Iran. Bagamat kasasako pa lamang ni King Philip ng mga allied nations ng Greece. Kasi nanakop din ang ama ni Alexander the Great sa ibang city ng Greece. Mga kilalang syudad na sakop ni King Philip. At mula sa Macedonia, southern part ay ng Europe, border ng Bulgaria. Nasakop niya ito ni King Philip. At nagkataon na sinasakop na ng Iran ang Greece, kaya pumalag si King Philip at nakuha niya ang Persia, ang Iran. Taon 359 up to 336. Subalit, 450 bago dumating ang Mesiyas ay wala nang sumunod na propeta sa panahon ni Alexander the Great at ni King Philip.
wala ng propeta at that time. Kasi ang last na prophet is si Malachi. Ang huling haklat ng Biblia sa Old Testament. Kaya't panahon ni Alexander the Great at Philip na kanyang ama, wala ng lumitaw na propeta. Tinawag itong 500 years ito. At ito'y tinawag na Dark Ages. Ang propeta kasi ay mahalaga. Kung kaya't natalakay natin kanina ang galit ni Yahweh sa mga propeta na nagpapahayag ng mga salita na hindi galing sa kanya, sapagat nalilihis ang kanyang bayan. Bakit kailangan natin malaman tong kasaysayan? Dahil malaki ang nagawang pagbabago ng ating mga Bibliang hawak ngayon. Kaya dapat natin malaman, hindi lamang kasaysayan ng Biblia, bagkus pati na ang mga namumuno sa mga bansa kung saan nagkaroon ng mga pagbabago sa mga hawak nating Biblia. Ngayon, hindi lamang ating bansa, ngunit ang buong mundo. Sa loob ng 442 to 490 years, nakubkob 8 years, nakubkob ni King Philip ang Macedonia, southern part ng Greece, ng Europe. Sumunod naman, ang namuno ay ang kanyang anak at si Alexander the Great. Narito na, si Alexander the Great. Reference natin ay world history and the Holy Bible. Mula kay Daniel ay may pagitan na kulang-kulang 200 taon kay Alexander the Great. Subalit ang propesiya ay binitiwan na ni Daniel bago pa man dumating si Alexander the Great. 200 years bago dumating si Alexander the Great, subalit si Daniel ay mayroon ng binitiwang mga propesiya para kay Alexander the Great. Pinagpauna na ni Yahweh ang propesiya patungkol kay Alexander the Great dahil kung siya man ay dumating sa mundo, ay wala ng propeta si Yahweh. Dahil 5 century, 500 years less than, ay walang propeta. At malaki ang impluensya ni Alexander the Great sa ating mga Bibliang hawak ngayon. Kung kaya't natalakay natin ang mga hari na ito sa mga panahon ng Dark Ages. Ang ating Mesiyas ay dumating ng Second Era o yung tinatawag na 3 AD na ang panahon na tinatawag na Common Era. Panahon natin ngayon, katulad ng nasabi ko, naisilang ang mahal na Yeshua ng taon 3 at tayo ngayon ay taon 2023. Balikan natin si Alexander the Great noong 356. Nababasa ito sa Daniel chapter 8. 2 taon pagitan kay Daniel at Alexander the Great. Subalit, isinalaysay na ni Daniel ang magaganap mula kay Alexander the Great. At sa kanila o sa kanilang pagkasilang ng ating mahal na Mesiyang Yeshua, ang ating mahal na Yeshua, umabot na less than 300 years. Si Alexander the Great na pagkasilang sa ating mahal na Yeshua, 200 mula kay Daniel to Alexander the Great, then Alexander the Great papunta kay mahal na Yeshua, ang ating Mesiyas, is 300 years. So, total of 500 years mula kay Daniel hanggang sa ating Mesiyas. And 300 years from Alexander the Great to our Messiahs. Narito ang propesya ni Daniel kay Alexander the Great. Wala kayong mababasa na Alexander the Great sa Bible. Pero ang kanyang katauhan, ang history, ang porma ng kanyang pagkamatay, ang porma ng pagkahati ng kanyang kaharian na 4 nung siya mamatay ay narito. At isa sa 4 na yon ay ang Rome. Pakinggan natin ang story ng Daniel, chapter 8, verse 1 up to 18. Pakinggan ninyo ito dahil ito'y mahalaga.
At may kinalaman ito sa ating panahon ngayon na walang ibang huling araw. Maliban doon sa Bible natin na influence ng Greek. Pangalawang mahalagang ating tatandaan kay Alexander the Great ay yung mga huling araw dahil mula sa kanya ay mayroon dyan mahalagang bagay na ating tatandaan na ngayon, hanggang ngayon, tinutumbok mula sa mga araw na siya ay propesiya para kay Alexander the Great. Na tayo ngayon ay nasa tinatawag na mga huling araw at huling araw, huling hudyat ng mabuting balita ang Daniel chapter 8 verses 1 up to 4 ng Daniel chapter 8 opo. Verse 1, narito. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Belshazzar, akong si Daniel ay nagkaroon ng kalawang pangitain. Verse 2, sa pangitain iyon, ako'y nasa pampang ng ilog, ulay, sa napapadirang lungsod ng Susa, lalawigan ng Ilam. Verse 3, nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog ang isang barakong tupa. May dalawang sungay ito na parihong mahaba. Ngunit, mas mahaba ang sungay sa huling tumubo. Verse 4, nakita kong ito'y nanunuwag, pakanluran, west, pahilaga o north, at patimog o south. Walang ibang hayop na makalaban sa kanya ni walang makalapit upang sakluluhan ang sinumang daluhugin nito. Nagagawa ang gusto niyang gawin kaya naging palalo siya. Narito ang interpretation ng ating mga nabasa sa verse 19 ng Daniel chapter 8. 19 up to 20 sa parehong chapter. Ipinaliwanag ang pangitain. Verse 19, sinabi niya sa akin, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon kapag ipinakita na ng Yahweh ang kanyang puot. Verse 20, ang dalawang sungay ay barakong tupa na nakita ko ay ang mga hari ng Media at Persia. Balikan natin uli ang Daniel chapter 8 verses 5 to 8 na may interpretation uli sa verse 21. Daniel chapter 8, 5 to 8. Verse 5. Habang ito'y pinagmamasdan ko, anya ni Daniel, isang barakong kambing naman ang nakita niya. Ang barakong kambing ay si Alexander the Great, ang tinutukoy. Ang sumunod na humahagibis mula sa kanluran west, na hindi na halos sumasayad sa lupa ang mga paa. Kapansin-pansin ang sungay nito sa pagitan ng dalawang mata. Verse 6, galit na sinusugo niya ang barakong tupa na nakita kong nakatayo sa pampang ng ilog. Walang pakundangan niya itong pinagsusuwag hanggang sa mabali ang dalawang sungay ng tupa. Hindi naman ito makalaban. Ibinuwal ito ng kambing at niyurakang walang makasaklulo sa tupa. Ang tupa, ang sinasabi dito ay ang Iram. Kaya naging palalo ang barakong kambing na nasa sukdulan na ang kanyang lakas na bali ang sungay niyang malaki. Ngunit may pumalit na apat na kapansin-pansin sungay na nakatutok sa iba't ibang apat na direksyon ng kalangitan. Ang interpretation ay sa verse 21. Verse 21, narito ang interpretation. Ang barakong kambing ay ang hari ng Grace na si Alexander the Great. At ang malaking sungay sa pagitan ng kanyang mamatay ang unang hari. Sa verse 9, ang isa sa apat niyang sungay ay nagkaroon ng maliit na sanga. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang umabot sa timog, sa silangan at sa pangako na lugar ng mahal na Yeshua ang Jerusalem. Verse 10, umabot ang kapangyarihan nito hanggang sa kalangitan at pinabagsak sa lupa ang ilan sa mga bituin at tinapakan ang mga iyon. Kaya maging sobrang yabang ang maliit na sungay at kinalaban nito pati ang pinuno ng hukbo
ng kalangitan, inalis nito ang araw na panghandog at winasak ang dakong do'y sinamba, pinunang hukbo ng kalangitan. Ito na yung tinutukoy ko kanina po. Kasi doon sa sungay na ini-explain, yung maliit na yon, na palaki, umabot na. Hanggang ngayon, sa ating mga huling araw na nandito pa rin siya, gumagalaw. Hanggang ngayon sa ating huling araw, hanggang doon sa Great Tribulation, siya gagalaw. Malalaman natin yung kasi kung dumating ang panahon na sinasabi ko na sa paghahandog nga ay ma-stop ang paghandog. Ito ang ibig sabihin na pag na-stop, ibig sabihin na paghandog sa third temple, 3.5 years, makakapag-offering sa kanilang gagawin. Pero kapag may pumasok dyan at tinanggal ang kanilang mga kagamitan dyan at pinalitan, ibig sabihin nun, tapos na ang rapture. Kaya kapag natayo na ang templo, ng pangatlong templo ay alalahanin natin yan. Malapit na ang pagbabalik ng mahal na Yeshua. Tungkol naman dito sa interpretation, basahin natin sa verse 22, tungkol naman sa 4 na sungay na humalilis sa unang sungay, nangangahulugan itong nahahati sa 4 na kaharian, ngunit hindi magiging makapangyarihan tulad ng una. Kung ating babasahin ang world history, si Alexander the Great, ang kanyang kaharian ay nahati ito sa 4. Sa verse 23, sa bandang huli, kapag nasa sukdulan na kanilang kasamaan, isang malupit na tusong hari ang lilitaw. At pagkatapos niyon, nang siya ay mahati ng kanyang kaharian sa 4, isa doon ay merong lilitaw na magiging makapangyarihan. Lulupigin niya pati ang malalakas at ang mahinirang ng Yahweh. Ito na yung mangyayari sa pagdating ng araw na pati yung mga persecutions ng mga lingkod ng mahal ni Yeshua ay magkakaroon na, magaganap. Verse 25, dahil sa kanyang katusuhan, lahat ng balaki niya ay magtatagumpay, maging palalon siya at walang pakundangan niyang niyurakan ang marami. Walang sino mang taong makakahadlang sa kanya, pati na ang pinuno ng mapinuno ay lalabanan niya. Ngunit pababagsakin siya, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan ng tao. Ito na yung paglalaban sa mga huling araw, pagtutuos ng mahal na Yeshua laban sa hari na ito na darating na tinatawag na Antikristo. Verse 26, ang pagitaing nakita mo tungkol sa paghahandog sa gabi at umaga ay totoo, ngunit ilihim mo muna ito sapagkat matatagalan pa ito bago maganap. Kasi panahon ni Daniel, ilang taon pa hanggang ngayon, that was 500 plus 2,000 now is 700 na mula sa kay Daniel hanggang sa atin 2023, that is 700 years na nakalipas. Akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. Pagkatapos nagbalik ako sa gawain ko sa plasyo at yun, natapos ang kanyang pangitain. Totoong hindi maunawaan Daniel ang mga pangitain na yun dahil ito ay magaganap pa lang sa ating mga huling araw ngayon, sa ating huling araw. Sa ating panahon ngayon, si Alexander the Great ay hari ng sinaunang grace na siyang tumutumbok ng pangintain ni Daniel dahil mula sa kanya, sisibol ang 4 na hiniral na siyang magiging tagapamahala sa buong kaharian na 4. Kaya, ilang years lang na si Daniel ay naghari, ay nasakop niya halos ang buong mundo, ay 11 years. Siya yung tinagurian na wala halos hindi sumasayad sa lupa ang kanyang mga paa nang manakop siya sa halos buong mundo. Kaya, pati ang Greek, dahil Greek culture and language, si Alexander the Great, naikalat niya buong mundo. Kaya pati ang mga translation natin, ang unang translation ng Bible is translated from Hebrew into Greek. Kaya, ganun ang nangyari. Kaya sa unang translation ng ating Bible ay Greek. Kasi sa influensya ng culture
at saka language ng Greek nung panahon ni Alexander the Great, na pagkatapos na ay napalitan siya ng 4 na hari, 4 na general niya. At tapos ang isa doon ay siyang sumibol na lumaki ng lumaki hanggang ngayon, hanggang sa dulo na ng ating mundo ay manatili katunggali sa sinasabi natin na pagharap ng mahal na Yeshua. Yun lamang sa ngayon ang ating mababasa pa sa unang bahagi. Kaya atin pong susundan na ngayon ang pangalawang bahagi. Huwag po kayong aalis at tayo ay narito na sa pangalawang bahagi. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ang J&J Paintball Park ay bukas na para sa lahat na naghanap ng pasyalan at the same time gustong libangan. Narito ang ilan sa mga services nila: family reunion, barkadahan party, may swimming pool, pwedeng maligo ang mga may gustong mag-outing, baril-barilan, hindi bala kundi paintball, pwedeng matulog at may rooms para sa inyo. Sa mga nag-aaral ng kursong criminology, ito ay bagay sa inyong pag-ensayo upang labis pang mapanlag sa pamagitan ng pagsasanay ng pagtatarget ng subject. Ang business hours po nila ay simula sa 10 a.m. hanggang 5 p.m. May Facebook page ang J&J Paintball Park. I-search nyo po lamang ito. Ang pag-aari ay pag-aari nito ng RLJ. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום. Narito naman po tayo muli sa pangalawang bahagi ng ating programa, Salta ni Yahweh. Ating pong nais nating sabihin sa inyo na ang ating pangalawang programa na ito ay pag-usapan natin sa hapong ito. Ano ba ang ating tatalakayin sa hapong ito? Ito ay walang iba patungkol doon sa paghahanda na rin sa pagdating ng ating mahal na Yeshua. Tinatawag ito na rapture. Hindi pa naman agad-agad, no, na magra-rapture. Kasi mayroon pa yung binasa natin nung nakaraan, no, na ang pagdating ng ating mahal na Yeshua ay pagsundo sa mga banal. No? Yan po ay, laki natin tatandaan yan. Yan po ay hindi yan basta-basta na pagsundo. No po? Susunduin ang mga banal. No? Kaya, ngayon pa lang, sa ating panahon, bagamat ilang taon pa itong tatakbuhin natin bago mag-rapture, kasi meron pa tinatawag na panghihina, no? Yung para kang natutuyuan, no? Natutuyuan na ang mga mananampalataya. Marami nang wala sa churches, natutuyo sila. So, mayroon itong darating na revival. May pagbabalik na mas malakas na pagbuhos ng Espiritu Santo, kasi ito yung tinatawag na huling hudyat, no? Huling hudyat ng magandang balita. So, aralin natin, no, ang mabuting balita. Ngayon, ano mga ba, paano mo malalaman na maiiwan ka pala? Maiiwan pala, no? Paano mo masasabi na ako yung tumbukin na natin, no? Hindi pa nangyayari, pero ito na. Tumbukin na natin, mga maiiwan, no? Dito sa Revelation, chapter 1, and 2, and 3, nakikita natin ang 7 churches. Na? Pahiwatig na po ito sa 7 churches. May mga kanya-kanyang karakter ang bawat churches na 7 na ito. Kaya aralin natin, kasi sa bawat church ay mayroon siyang laban sa bawat church. So, pag natumbok tayo sa isang church na ito, tayo yung hindi talaga makakasama.
No? Kaya aralin natin ng maayos, no? Ang ating sarili ayon sa sinasabi ng Biblia upang tayo ay hindi na dumanas na tinatawag na Great Tribulation dahil ito naman talaga ay magaganap. No? Basahin po natin ang Revelation chapter 1. Babasahin sa atin ating kasama, Sister Nora. Ito ang pahayag ni Yeshua na ibinigay ng Yahweh sa kanya at kanyang inihayag kay Juan. Na alipin niya sa pamagitan ng anghel na kanyang isinugo ang layunin ng paghahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Yahweh ang mga bagay na malapit nang magaganap. Verse 7, tingnan ninyo, dumarating siya nasa mga alaap at makikita siya sa lahat, pati ang mga tumusok sa kanya. Tatasik ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya magkagayon. Nawa 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Yahweh. At Yahweh, ang makakapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Verse 11, sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa 7 iglesia, sa Episo, Samaria, Pergamo at Tyra, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Hallelujah. At ang unang mensahe na ibinigay niya sa 7 churches na yon na nabanggit, ang mensahe para sa iglesia sa Efeso. Sabi, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Efeso. Ito ang sinasabi ng mga may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 liwanag na ginto. Alam ko, narito na. Examinin natin ang ating mga sarili kasi ito na. Sa verse 2 ng chapter 2 ng Revelation. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko rin, matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ito pong tinatawag na Nicolaita ay ito yung naniniwala sa gospel. Maliban sa gospel ay mayroon pa siyang ibang pinaniniwalaan, no? Naniwala din siya sa mga kung anong idols. Kaya dalawa ang kanyang hindi siya pure talaga na . Verse 7, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kung ating titingnan, sinasabi dito na matyaga ka, masipag sa gawain. Pero nawala na yung first love mo. Ano ba yung first love? Paano ba yung na in love?
Yung bang gusto mo siya laging kausap, gusto mo lagi siyang nandyan, nagkikita. Ang isip mo, lagi sa kanya. Yun ang ating mahal na Yeshua. Kaya kung tayo dati ay nangangaral, tas nawawalan na sa atin ang ating prayer, no? Hindi lang nawawala sa atin ang ating prayer, kundi pati na yung nawawala ka na rin sa church. Di ka na umattend, no? Pero may word ka. May word ka sa puso mo, no? Pero wala na sa yung pag-ibig na ikaw ay sasama ka sa fellowship, tapos kung anong mga gawain, ma-involve ka, nawala sa iyo. Maraming ganun nung nag-pandemic. Actually, bahagi ito sa pagdating ng mahal na Yeshua na mayroong mga panghihina na magaganap ang iglesia. Pero huwag tayo manatiling ganon kasi may panahon din, ito na nga ang panahon ng ating pagbabalik loob muli, ang ating pagbabalik na tayo ay mga tinawag nga, tayo ay magsusimagkasig sa mga gawain na huwag tayo manatiling natutulog sapagkat sinabi rito, kung tayo ay may panahon noon sa Kanya na sa pagising, nananalangin, gumagawa, nagbabasa ng Kanyang mga salita, saan man tayo mapunta, nandun lagi siya sa ating puso, sa ating isip. Kaya nakakapag-ingat tayo sa mga kasalanan na malapit lang sa atin, mga temptasyon na malapit sa atin, nagagawa nating umiwas. Ito ay dahil sa ating mga ginagawang panalangin. Tandaan ninyo to. Kung tayo yung tipong baliwala na sa atin yung hindi na natin nararamdaman ang pananalangin, no? Yung wala na tayong pag-ibig sa panalangin, parang mabigat ng ating mga labi upang ibukas para sa ating mga awitin, sa ating pag-praise and worship sa Kanya. Ibig sabihin nito, kailangan mo na ng prayer. Ikaw mismo, ikaw yung may katawan, ipilitin mo talaga. Pilitin mo. Hindi pwede yung hindi ka ginaganahan, okay lang. Hindi pwede yan. Kailangan yung mag-ano ka talaga, yung mag-ano ka ng effort, na ikaw ay makalapit muli sa panalangin, maka-attend uli ng mga fellowship, ma-involve uli sa mga gawain. Tandaan natin ito, ang mundo natin ay nakaprograma ito sa kamay ng mahal na Yahweh. Nakalagay na lahat ito sa mga magaganap. At ang huling sudyat, ang end times, hindi man ito end of the end. Pero ang end times, nandito na tayo ngayon. Nang ibig sabihin, mga propesiya sa Biblia na magaganap sa end times ay magaganap na ngayon. Alam niyo po, kung atin pong titingnan ang mga report ngayon sa Vantage, no? News, sa iba-iba pang news, sa CCM, makikita natin, kamakailan lang, ang Ventura Country, no po, grabe yung baha. Sa Tennessee, grabe yung tornado. Sa atin, maya-maya, nagkaroon tayo ng karaang araw, mayroon tayong lindol. Yung bang panahon na ito, hindi katulad noon ng mga panahon na pag nagkakaroon ng lindol, takot na tayo, di ba? Ito ngayon yung panahon natin na may lindol mamaya. Tapos may lindol na naman. Ito na yun eh. Ito na yun. Nandito na tayo sa huling araw. Tapos magbabago na yung panahon natin. Yung araw natin, imbis na nandyan sa gitna, pagka noon time, wala na, nandito na, nakalist na. So kaya nga, nabasa na yan natin na isa sa mga pangyayari sa Great Tribulation, na ang mga araw, ang lahat ng mga planets, hindi na nila alam kung papunta na saan sila doon sa orbits nila, nalilihis na sila. Kasi part na yon sa mga panahon na kung saan tinatahak na nga natin ang end times. Kaya po,
paalala po, no? Narinig natin, isang church pa lang po ang ating natalakay, no? Ano po? Isang church. Ano pong church yun? Ang ating nabanggit, ang iglesia ng Efeso, no? Na sinasabi dito na nawala na ang iyong first love, pero mayroon kang magandang asal, no? Magandang ginawa sa mahal na Yeshua. Gumagawa ka, matyaga. Gumagawa ka pa rin sa gawain. Pero wala na yung love, no? Wala na yung love. Kaya sinasabi dito, kung gagawa tayo na wala tayong pag-ibig, wala na yung merits, no? Walang merits sa Kanya. Kaya kung gagawa tayo, sikapin natin kasi hindi naman talaga natin kaya yun eh. Kung nanlambot na tayo, hindi natin kaya paano balikan yan. Maliban na manalangin tayo para gawin uli sa atin ang mainit na pagkilos ng banal na spirito sa buhay natin ay magagawa natin. Hindi pwede yung aantayin mo pa. Dapat talaga tayo ay lalapit sa Kanya. Tayo ang lalapit dahil ang kaligtasan po ay individual. Hindi po yan sa grupo, no? Hindi. Individual, kasi individual ang haharap sa Kanya. At yun lamang po. At hanggang sa susunod muli ng ating mga susunod na pagtalakayan ay inanyayahan ko po kayo na patuloy po tayo na makinig. Dahil nandito na po tayo. Alam niyo po, yung lingkod po ninyo, may panahon talaga yan na kapag ako nanalangin, may nakikita ako sa vision. May nararamdaman ko kung mayroon siyang sasabihin sa akin. Sinabi niya sa akin, we are in possession for the rapture. So, hindi mo ito agad-agad, no? Kasi may mga sinyalis siyang binitiwan na ating pakikita para mangyari ang rapture. Pero, yung ating buhay, kailangan mailagay sa ayos, no? Yun lang. Hanggang sa susunod muli, pasa po tayo ng Biblia, manalangin po tayo. Hanggang sa susunod muli. Maraming salamat po. Yeshua HaMashiach, Yeshua the Messiah, Yeshua HaMashiach is the roaring lion of Judah, and He's holy, His Master. Yeshua HaMashiach, Yeshua our Redeemer, Yeshua HaMashiach, He is the Savior and our healer, and He is holy, His Master. Yeshua HaMashiach, He is my wrath, He is my power. Yeshua HaMashiach, my shield and strong tower, and He is holy, His Master. Let's praise the Almighty of Israel. He's the bright morning star, the Holy One of Israel, my strength and my song. Blessed they are, oh my soul, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the mercy endures forever. Praise the Yah for His good, and His mercy endures forever. Forever, His mercy endures forever. Yeshua HaMashiach, Yeshua the Messiah, Yeshua HaMashiach, He's the roaring lion of Judah, and He's holy, His Master.
Yeshua HaMashiach, Yeshua already